Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw tungkol sa pamilya. Sabi nila, dugo raw ang mas matimbang kaysa tubig, na ang ugnayan ng magkakamag-anak ay hindi mapapantayan ng kahit anong samahan. Pero paano kung ang pamilyang pinili ng puso ang mga taong inalagaan mo kahit hindi mo kadugo ang siyang magiging tanging kaligtasan mo sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay? Ngayong araw, samahan ninyo akong buksan ang unang kabanata ng isang kwentong pinamagatang Silungan ni Inay. Pumukpok ang martilyo, ang tunog niyon sa pandinig ni Liwayway Alcantara ay kasintulad ng pagbagsak ng isang ataul sa ilalim ng lupa. Malamig, pinal, walang awa sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom, malat at walang emosyon. Ang korteng ito ay nagpapataw ng hatol sa nasasakdal na si Liwayway Alcantara. Guilty sa mga kasong murder, conspiracy to commit fraud, at money laundering. Ang parusa ay habambuhay na pagkabilanggo. Habambuhay, isang salita na may bigat ng 1,000 taon. Hindi na niya maramdaman ang bigat ng posas sa kanyang mga pulsuhan. Hindi na niya halos marinig ang mga bulungan sa loob ng korte. Ang hikbi ng iilang kaibigan mula sa barangay Maharlika na dumalo para sa kanya. Ang buong mundo para kay Liwayway ay nag-slow motion. Ang kanyang paningin ay nanlabo, nakatuon lamang sa isang maliit na bitak sa pader sa likod ng kinatatayuan ng hukom, 68 taon. Sa loob ng 68 taon, ang tanging yaman niya ay ang kanyang malinis na pangalan. Ngayon, pati iyon ay ninakaw na rin sa kanya. Isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan, isang imaheng napakainit at napakalayo sa lamig ng kasalukuyan. Ang amoy ng adobong kumukulo sa kanyang maliit na karinderyang silungan ni Inay. Ang tawa ng 3 payat na batang lalaki habang nag-uunahan sa huling kutsara ng kanin. Isagani, ang panganay, na kahit sa pagkain ay seryoso pa rin ang mukha, tila binabasa ang bawat butil. Silakbo, ang pangalawa, na palaging may galos sa tuhod at siko, ang kumakain ng pinakamabilis. At si Sinag, ang bunso, ang pinakatahimik, na ang mga mata ay laging puno ng tanong habang pinagmamasdan ng lahat. Inay Wayway, sabi noon ni Sinag, balang araw po bibilhan kita ng pinakamalaking bahay. Ngumiti lang siya noon, kahit wala ng bahay. Mga anak, kayo lang, sapat na. Ang alaala ay naglahong parang bula nang maramdaman niya ang marahang pagtapik ng isang guwardya sa kanyang balikat. Pero bago pa man siya makahakbang, isang kaguluhan ang nagmula sa likurang bahagi ng korte. Sandali, isang boses na malakas, may awtoridad at puno ng diin. Isang boses na pamilyar, ngunit mayroon ng bigat ng karanasan na wala pa 25 taon na ang nakalilipas. Napalingon ang lahat. Sa may pintuan, nakatayo ang 3 lalaking nakabihis ng pormal. Matatangkad, matitikas. Ang kanilang mga anino ay tila mga haliging bumubuhay sa nanlulumong silid. Nasa gitna ang isang lalaking nakaabogadong toga. Ang kanyang tindig ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa kanyang kanan, isang lalaking mas malaki ang pangangatawan. Ang kanyang panga ay tiim at ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid, tila handang sumuntok anumang oras. Sa kaliwa, isang lalaking mas payat, nakasalamin. Ngunit ang talas ng kanyang tingin ay kayang tumagos kahit sa pinakamatibay na pader. Sila? Hindi. Hindi maaari. Ang tibok ng puso ni Liwayway ay biglang bumilis. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa matinding takot. Ang takot na 25 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang lalaking abogado ay nagsimulang maglakad palapit.
Bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang mga guwardiya ay sumubok na humarang, ngunit isang tingin lang mula sa kanya ay tila sapat na para sila'y mag-atubili. "Sino kayo?" tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay may halong inis. Tapos na ang paglilitis. Huminto ang lalaki sa harap. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa hukom. "Ako po si Attorney Isagani de Leon." Itinuro niya ang lalaking palaging may galos noon. Siya si Silakbo Magtanggol, isang private investigator, at itinuro niya ang lalaking tahimik. At siya naman si Sinag Solomon, isang financial analyst. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang susunod na mga salita ang yumanig sa buong korte. "Tutol kami sa hatol!" sigaw niya, dahil ang nasasakdal si Liwayway Alcantara. Ang bulungan ay naging hiyawan. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash, ngunit wala roon ang atensyon ni Liwayway. Nakatingin lang siya sa tatlong mukha na minsan niyang tinuring na sarili niyang mga anak. Ang mga batang pinangakuan niyang poprotektahan habang buhay. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Gani, ang nagbabagang galit kay Akbo, at ang tahimik na pangako kay Nagi. Hindi sila bumalik para lang dumalaw. Bumalik sila para lumaban. At iyon ang kinatatakutan niya. Dahil ang kalaban nila ay hindi lang ang batas. Isang anino mula sa nakaraan. Isang halimaw na natutulog. "Huwag! Huwag dito! Bakit kayo bumalik?" sigaw ng kanyang isipan. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang mukha ng kanyang mga anak ay naghalo-halo sa mukha ng isang demonyong matagal na niyang kilala. Kailangan niyang protektahan sila, kahit ito na ang huling bagay na magagawa niya. Gamit ang natitirang lakas, humarap siya sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatakwil na siya lang ang nakakaalam na peke. "Hindi ko kayo kilala," sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon na ipinagkamali ng lahat na galit. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang lahat ay nagdilim. Ang huling narinig niya ay ang sabay-sabay nilang pagsigaw ng kanyang pangalan. "Inay." At si Liwayway Alcantara ay bumagsak sa sahig ng korte, walang malay. Nakatitig si Isagani-Gani de Leon sa salamin ng kanyang malawak na opisina. Mula sa ika-30 palapag ng gusali, tanaw niya ang pulso ng lungsod ng pag-asa, ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan, ang pagkislap ng mga ilaw sa papalubog na araw. Isang syudad na nangangako ng tagumpay sa mga tulad niya. Isang syudad na itinayo sa mga batas at alituntunin na isinapuso niya at pinag-aralan. Ngunit sa mga sandaling ito, ang lahat ng iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng korte kanina, habang nakikita niyang bumagsak ang kanilang ina, isang bahagi sa kanya ang gustong kalimutan ang lahat ng batas na alam niya. Gusto niyang sumugod, magwala, at ipagsigawan sa buong mundo ang inhustisyang nasaksihan. Pero hindi siya si Akbo. Siya si Gani, ang abogado, ang estratehista, ang haligi ng katwiran. Wala siyang lagnat. Shock at matinding stress lang daw ang dahilan, sabi ni Sinag Nagi Solomon habang ibinababa ang telepono. Nakaupo ito sa isang mamahaling leather na sofa, ngunit ang kanyang postura ay balisa. Nasa infirmary na siya ng kulungan. Ayaw pa rin tayong papasukin. Mula sa kabilang dulo ng silid, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Si Silakbo Magtanggol ay sumuntok sa pader na gawa sa konkreto. Hindi man lang siya napaaray. "Hayop!" sigaw ni Akbo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Narinig niyo ba siya kanina? Hindi ko kayo kilala. Itinatakwil niya tayo, Gani. Pagkatapos ng lahat, itinataboy niya pa rin tayo palayo." "Hindi niya tayo itinatatakwil, Akbo," mahinahong sagot ni Gani. Kahit na sa loob-loob niya, ay nararamdaman din niya ang kirot ng mga salitang iyon. Pinoprotektahan niya tayo. Sa paraang alam niya, ang paraang ginawa niya sa loob ng 25 taon. Proteksyon?
Tumawa si Akbo nang mapakla. Tawag mo dyan proteksyon? Hahayaan niyang mabulok siya sa kulungan habang tayo ay nasa labas at nagpapakasarap sa buhay na ibinigay niya? Hindi ako papayag. Kaya nga tayo nandito. Sabat ni Nagi. Inaayos ang kanyang salamin para gumawa ng plano. Ang pagsigaw at panununtok sa pader ay hindi makakatulong sa kanya. Huminga ng malalim si Akbo at naupo. Ipinatong ang mga siko sa tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang malaki niyang katawan ay tila biglang nanghina. Lumapit si Gani sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang isipan ay bumalik sa isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. 3 bata ang nakaupo sa sahig ng maliit na sala sa likod ng karinderya. Umuulan ng malakas sa labas. Kumukulog. Si Akbo, na siyang pinakamatapang sa kanila sa umaga, ay nanginginig sa takot sa bawat kidlat. Si Gani ay pilit na nagbabasa ng isang lumang libro sa ilalim ng ilaw ng kandila. Si Nagi ay nakatingin lang sa kawalan. Lumabas si Liwayway mula sa kusina. May dalang 3 baso ng mainit na gatas. Huwag kayong matakot sa kulog. Sabi niya sa malumanay na boses. Isipin niyo na lang. Nagagalit ang langit para sa inyo. Ipinaglalaban niya ang lahat ng sakit na naramdaman ninyo. Ibinigay niya ang mga baso sa kanila. Mula ngayon. At si Nagi ang magiging liwanag. Kayo ang magiging 3 haligi ng bahay na ito. At ako ang magiging silungan ninyo. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, tinawag nila siyang inay. Na-file ko na ang motion for reconsideration and appeal. Sabi ni Gani, pilit na ibinabalik ang sarili sa kasalukuyan. Masyadong malinis ang pagkaka-frame up dahil hindi ito simpleng frame up, sabi ni Nagi. Binuksan niya ang kanyang laptop, ilang sandali lang, isang mukha ng lalaking nasa mga 50 anyos ang lumitaw sa screen. Nakangiti ito. Isang ngiting ginagamit ng mga politiko sa kampanya, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Armando Malvar. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, tila lumamig ang hangin sa loob ng opisina. Nakita ko ang pangalan niya sa mga financial records ng Shell Company na ginamit para idiin si inay, paliwanag ni Nagi. Isang pagkakamali, at iyon ang nag-ugnay sa kanya sa lahat. Siya, bulong ni Akbo, ang kanyang mga kamao ay muling nanigas. Kaya pala, bumalik ang demonyo. Wala tayong mapapatunayan sa ngayon, sabi ni Gani. Hahanapin ko, determinado, sabi ni Akbo. Babalikan ko ang Maharlika. May mga tao doon na nakakakilala sa atin. May dapat na nakakaalam ng kung ano. Mag-iingat ka, babala ni Gani. Kung si Malvar nga ang nasa likod nito, alam niyang babalik tayo. Nakabantay na ang mga aso niya. Tumango si Akbo. Alam ko. Samantala, sinubukan muli ni Gani na tawagan ang warden ng kulungan. Matapos ang ilang pagpipilit, pumayag itong kausapin siya. Ngunit hindi para payagan siyang bumisita. Attorney De Leon, sabi ng warden sa kabilang linya. May mensahe po ang nanay ninyo. Natahimik si Gani. Hinintay niya ang sasabihin nito. Sabi niya po. Nag-atubili ang warden. Huwag na nila akong guluhin. Hayaan na nila akong mag-isa. Ibinaba ni Gani ang telepono. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong dumoble. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Nakita nila sa kanyang mukha ang sagot. Hindi pa siya nakakapagsalita nang muling tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nagkatinginan silang 3. Sinagot ni Gani at inilagay sa speaker mode. Walang nagsalita sa simula. Tanging ang maririnig ay isang mahinang paghinga. Pagkatapos, isang boses na tila dumaan sa isang voice changer ang nagsalita. Malamig at walang anumang emosyon. Magandang gabi, mga anak ni Liwayway. Nanigas silang 3. Mabuti pang kalimutan niyo na ang nanay ninyo. Patuloy ng boses. Kung ayaw ninyong sumunod sa kanya sa hukay. Pagkatapos noon, ang tawag ay naputol.
Naghari ang katahimikan sa loob ng opisina. Ang banta ay malinaw. Ang anino ng kanilang nakaraan ay hindi na lang isang anino. Pero habang nakatingin si Gani sa nag-aalab na mga mata ni Akbo at sa matalas na titig ni Nagi, alam niyang wala ng atrasan. Ang tatlong haligi ay muling nabuo at hindi sila papayag na gumuho ang kanilang silungan. May mga lugar na kahit gaano katagal mong iwanan ay hindi nagbabago. Para kay Silakbo-Akbo Magtanggol, ang Barangay Maharlika ay isa sa mga lugar na iyon. Ang amoy ng pinaghalong alikabok, prinitong isda, at mamasa-masang lupa ay pareho pa rin. Ang mga makikitid na eskinita, ang mga bahay na dikit-dikit na tila nagbubulungan sa isa't isa, ang mga nakasampay na damit na sumasayaw sa hangin, lahat ay pamilyar. Ngunit mayroon ding nagbago. O marahil, siya ang nagbago. Dati, ang mga eskinita na ito ang kanyang palaruan. Ngayon, ang mga ito ay mga posibleng bitag. Dati, ang mga anino sa bawat sulok ay dulot lang ng araw. Ngayon, pakiramdam niya'y may mga matang nagmamasid mula sa bawat isa sa kanila. Ipinark niya ang kanyang motorsiklo sa may kanto at naglakad. Bawat hakbang ay nagbabalik ng isang alaala. Sa tindahan ni Aling Nena siya unang natutong mangutang ng suka. At sa bakanteng lote na iyon siya unang natutong makipagsuntukan para ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga kapatid. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro ng tumbang preso sa gitna ng daan. Huminto siya para pagmasdan sila. Naalala niya ang sarili sa kanila, payat, gusgusin, ngunit may apoy sa mga mata. Isang araw, inagaw ng isang mas malaking bata ang tinapay na bigay ni Inay Wayway kay Nagi. Hindi nagdalawang isip si Akbo. Sinugod niya ang bata. Gumulong sila sa lupa, nagpalitan ng suntok. Umuwi siyang may basag na labi at pasa sa mata, ngunit buong pagmamalaki niyang ibinalik kay Nagi ang marumi ng tinapay. Gabi na noon, habang ginagamot ni Inay Wayway ang kanyang mga sugat, tinanong siya nito, "Bakit mo ginawa iyon, Akbo?" "Kinuha niya po ang para kay Nagi," sagot niya habang tinitiis ang hapdi ng alkohol. Ngumiti si Inay Wayway, isang ngiting pagod pero puno ng pagmamahal. "Matapang ka, anak, pero tandaan mo, ang tunay na katapangan ay hindi laging nasa pagsuntok. Minsan, nasa pag-iisip ito. At minsan, nasa pag-iwas." "Patawad, Inay," bulong niya sa sarili. "Pero sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng umiwas." Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matanaw niya ang lugar na pakay niya, ang maliit na gusali sa kanto kung saan dating nakatayo ang karinderyang naging tahanan nila. Silungan ni Inay, ang pangalan ay naroon pa rin, ngunit ang pintura ay bakbak na. Ang mga bintana ay tinakpan ng kahoy. Isang malaking kadena at padlock ang nakasabit sa pintuan, kasama ang isang dilaw na police line, "Do not cross" tape. Mukha itong isang puntod. Hinawakan niya ang malamig na kadena. Sa ilalim nito, nararamdaman pa rin niya ang init ng kahoy ng pinto na ilang libong beses niyang binuksan at isinara. Dito sila unang nakakain ng sapat. Dito sila unang nakatulog nang hindi nangangambang may saktan sila. Dito sila unang naging pamilya, isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ang muling umakyat sa kanyang lalamunan. Galit para kay Malvar. Galit para sa inhustisya. Galit para sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. "Akbo?" Isang mahinang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita si Aling Celia, isa sa kanilang mga pinakamatandang kapitbahay, nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pag-aalala. "Diyos ko, iho, ikaw nga," sabi nito, lumapit ng may pag-iingat. "Napanood namin sa balita ang iyong ina." Totoo ba?" Tumango lang si Akbo. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya, bulong ni Aling Celia, palihim na sumusulyap sa magkabilang gilid ng kalsada. "Aling Celia," sabi ni Akbo, ibinaba ang kanyang boses, "may alam po ba kayo?
May mga nagtanong-tanong po ba dito bago siya hulihin? Biglang namutla si Aling Celia. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Wala, iho. Walang kakaiba. Tahimik lang dito. Kilala ni Akbo ang takot kapag nakikita niya ito. Ang panginginig ng kamay na humahawak sa walis. Ang pag-iwas ng tingin. Takot na ipinunla ni Malvar sa komunidad na ito. Sino po ang kinatatakutan ninyo, Aling Celia? Mariing tanong niya. Si Malvar ba? Sa pagbanggit ng pangalan, halos mabitawan ni Aling Celia ang kanyang walis. Mabilis itong umiling. Hindi ko alam ang sinasabi mo, iho. Pasensya ka na. At mabilis itong pumasok sa loob ng kanyang bahay. Isinarado ang pinto ng may bahagyang kalabog. Napabuntong hininga si Akbo. Gaya ng inaasahan niya. Ang anino ni Malvar ay mahaba at madilim. Nagpasya siyang umalis na muna. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kanyang motorsiklo, naramdaman niya ito. Ang pakiramdam na pinakasanay sa lahat sa kanyang trabaho bilang investigador. Ang pakiramdam na may nakamasid. Tumigil siya sa paglalakad at nagpanggap na inaayos ang sintas ng kanyang sapatos. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, sinilip niya ang kanyang likuran. Dalawang lalaking nakatayo sa kabilang kanto. Hindi sila taga roon. Masyadong bago ang kanilang mga sapatos para sa maalikabok na kalsada ng Maharlika. Masyadong matigas ang kanilang tindig. Nang tumayo siya, nagsimula rin silang maglakad papalapit. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Tila mga asong dahan-dahang papalapit sa kanilang biktima. Hindi sila pulis. Sila ang mga aso ni Malvar. Kalmado si Akbo. Sa halip na tumakbo patungo sa kanyang motorsiklo sa bukas na kalsada, lumiko siya sa isang pamilyar na eskinita. Ang kanyang dating palaruan. Narinig niya ang mabilis na mga yabag sa kanyang likuran. Sumunod sila. Binilisan niya ang kanyang lakad. Lumiliko sa mga pasilyo na halos isang tao lang ang kasya. Ang bawat sulok, ang bawat pinto ay nakakabisado niya. Dito, siya ang nakakalamang. Ngunit hindi niya inaasahan ang mangyayari. Pagliko niya sa isang kanto na inaakala niyang daan palabas, isang pader na gawa sa yero ang sumalubong sa kanya. Isang pader na wala roon dati. Sementado na pala. Bulong niya sa sarili, kasabay ng isang mura, isang dead end. Lumingon siya. Ang dalawang lalaki ay dahan-dahang humarang sa bukana ng eskinita. Ang kanilang mga ngisi ay puno ng paghamak. Ang isa ay matangkad at payat. May peklat na humahati sa kanyang kilay. Ang isa naman ay mas pandak, ngunit malapad ang katawan. Ang kanyang mga braso ay parang troso. Naglalaro ka ba ng tagu-taguan, bata? Tanong ng may peklat. Ang kanyang boses ay may tunog ng kalawang. Akala mo siguro, pagkatapos ng 25 taon, nakalimutan na namin kayo? May ipinabibigay lang sa'yo si Boss Mando, sabi naman ng pandak, habang pinapatunog ang mga buko ng kanyang mga daliri. Isang paalala na natiling kalmado si Akbo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, tila sumusuko. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Napadaan lang ako. Oo nga, tumawa ang may peklat. Napadaan ka lang sa lungga ng leon at nagkakamali ka ng binabangga, bata. Sa isang iglap, sumugod ang dalawa. Ang pag-atake nila ay mabilis at brutal, sanay sa pananakit. Ngunit ang hindi nila alam, si Akbo ay hindi na ang payat na batang lalaki na laging may galos. Ang mga lansangan ng Maharlika ang nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Ngunit ang mga tao niya bilang pulis at investigador ang nagturo sa kanya kung paano lumaban. Sinangga ni Akbo ang unang suntok ng pandak. Ginamit ang puwersa nito para itulak ito patagilid. Kasabay noon, yumuko siya para iwasan ang sipa ng may peklat. Gamit ang pagkakataon, siniko niya ang tuhod nito. Napaigik sa sakit ang may peklat, ngunit nakabawi agad. Dito nakita ni Akbo ang kanilang kalamangan. Hindi sila basta-bastang mga siga sa kanto. Sanay sila, disiplinado. Nagpalitan sila ng mga suntok at sipa sa loob ng makipot na eskinita.
Bawat tunog ng pagtama ng kamao sa laman ay umieko sa mga pader. Ang espasyo ay limitado, na pumapabor sa lakas ng dalawa. Ngunit ginamit ni Akbo ang kanyang bilis at kaalaman sa kapaligiran. Itinulak niya ang pandak papunta sa mga nakatambak na lumang gulong. Bumagsak ito, ngunit bago pa man niya maharap ang may peklat, isang matalas na sakit ang naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Napatingin siya sa ibaba. Isang maliit na patalim ang hawak ng may peklat. Nag-iwan ng hiwa sa kanyang damit at balat. Dumadaloy ang dugo. "Hindi ka na dapat bumalik," sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ngunit ang sakit ay tila lalong nagpaalab sa galit ni Akbo. Ang imahe ng kanyang ina, nakaposas at walang kalaban-laban, ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Sumigaw siya at sumugod, hindi na iniinda ang sakit. Binali niya ang pulsuhan ng lalaking may hawak ng patalim. Narinig niya itong lumagitik. Bago pa man makasigaw ang lalaki, isang malakas na suntok sa panga ang nagpatumba rito. Nang makita ng pandak ang nangyari sa kanyang kasama, kumuha ito ng isang piraso ng kahoy at akmang ipapalo kay Akbo. Ngunit, huli na. Sinalubong siya ni Akbo ng isang sipa sa dibdib na nagpaatras sa kanya at nagpabagsak sa kanya sa tabi ng kanyang kasama. Hinihingal nakatayo si Akbo sa gitna ng dalawang walang malay na katawan. Ang dugo mula sa kanyang tagiliran ay patuloy na dumadaloy. Alam niyang kailangan na niyang umalis bago pa may makakita, bago siya tuluyang umalis. Lumuhod siya at kinapkapan ang bulsa ng lalaking may peklat. Walang wallet, walang ID. Pero may isang bagay siyang nakuha, isang posporo mula sa isang mamahaling hotel bar, The Crimson Lounge, ang paboritong lugar ni Armando Malvar. Ayon sa impormasyong nakuha ni Nagi kanina, isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay, ngunit isa ng panimula. Isang sinulid na maaari nilang hilahin. Habang paika-ikang naglalakad palayo sa eskinita, pabalik sa liwanag, alam ni Akbo na ito na ang simula ng isang maruming digmaan. Ang mensahe ni Malvar ay malinaw. Handa siyang pumatay, ngunit ang naisip ni Akbo habang pinipigilan ang pagdurugo ng kanyang sugat, ang mensahe niya para kay Malvar ay mas malinaw pa. "Pwede mo akong sugatan, pwede mo akong subukang patayin, pero hindi mo kami mapipigilan at babawiin namin ang lahat ng kinuha mo sa amin." Nakasakay siya sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito paalis, dala ang sakit, ang ebidensya, at ang panibagong determinasyon. Ang anino ng nakaraan ay hindi na lang nagmamasid. Umaatake na ito at handa siyang salubungin ito ng harapan. Libu-libong linya ng code. Milyon-milyong numero. Sa mundo ni Sinag Nagi Solomon, ito ang kanyang larangan ng digmaan. Hindi siya kasing lakas ni Akbo o kasing galing magsalita ni Gani. Ang kanyang sandata ay ang kanyang isipan at ang kanyang kapangyarihan ay nasa dulo ng kanyang mga daliri. Sa loob ng kanyang minimalist na condo unit, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang tatlong malalaking monitor na sabay-sabay na nagpapakita ng mga datos, mapa ng network, at mga naka-encrypt na file. Ang tunog lang na maririnig ay ang mabilis na pagtipa niya sa keyboard at ang mahinang ugong ng aircon. "Come on! Come on! I talk to me!" bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Binabasa ang bawat karakter na lumalabas sa screen. Kanina pa niya sinusubukang pasukin ang pangunahing server ng Malvar Holdings. Ito ay isang digital na kuta, protektado ng pinakabagong firewalls at encryption. Para sa isang ordinaryong hacker, ito ay imposible. Ngunit si Nagi ay hindi ordinaryo. Nakikita niya ang mga pattern kung saan ang iba ay nakikita lamang ang gulo. Nakikita niya ang mga maliliit na siwang na hindi napapansin ng iba. Matapos ang halos isang oras, nakita niya ito. Isang maliit na kahinaan. Isang backdoor na naiwan ng isang tamad na system administrator. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gotcha! Sa ilang mabilis na pagtipa,
Nasa loob na siya. Ang digital na kaharian ni Armando Malvar ay nasa harap na niya, mga bank account, listahan ng mga ari-arian, mga kumpanya sa loob at labas ng bansa. Sa unang tingin, lahat ay legal. Napakalinis, masyadong malinis. Ang taong walang itinatago ay hindi gumagamit ng ganito katibay na security, sabi niya sa sarili. Sinimulan niyang sundan ang daloy ng pera. Mula sa Malvar Holdings, papunta sa isang serye ng mga mas maliliit na kumpanya. Mula doon, papunta sa mga charity foundations na mukhang lehitimo, isang klasikong paraan ng money laundering. Ngunit ang ginawa ni Malvar ay mas sopistikado. Ginamit niya ang sistema ng batas at pananalapi laban dito. Habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may kakaibang pangalan, Legacy. Naka-encrypt ito ng mas matindi kaysa sa iba. Ito na marahil iyon. Nagsimula siyang magpatakbo ng isang decryption program. Aabutin ito ng ilang oras. Habang naghihintay, tinawagan niya si Gani. "Kuya, kamusta si Akbo?" Bungad niya, "Kakagaling ko lang sa klinik." "May 3 tahi siya sa tagiliran pero ayos na," sagot ni Gani sa kabilang linya, bakas sa boses ang pag-aalala. "Matigas talaga ang ulo." Sinabi ko ng mag-ingat. "Hindi mo mapipigilan si Akbo," sabi ni Nagi. Ganoon siya, palaging aksyon muna bago isip. At iyon ang ipapahamak sa kanya balang araw. Ganti ni Gani. "Kailangan nating maging mas maingat." "Nagi, may nakuha ka na ba?" "Marami. Isang buong network ng money laundering. Pero ang tanong, paano natin ito gagamiting ebidensya kung iligal ang pagkakuha ko?" "Hayaan mo na sa akin ang legalidad," sabi ni Gani. "Ang kailangan ko lang ay isang bagay na matibay. Isang bagay na direktang mag-uugnay kay Malvar sa kaso ni Inay." Bago pa makasagot si Nagi, isang beep ang tumunog mula sa kanyang computer, tapos na ang decryption. "Kuya, teka lang, tatawag ako ulit." Ibinaba niya ang tawag at hinarap ang monitor. Binuksan niya ang legacy folder. Hindi ito mga numero. Hindi ito mga bank statement. Ito ay mga lumang police report, mga news clippings, mga larawan. Lahat ay may kinalaman sa isang kaso. 25 taon na ang nakalipas. Double homicide. Spouses Antonio and Elena Reyes found dead in a car crash. Police ruled it as an accident. Basa niya sa isang report, Reyes. Iyon ang apelyido nila. Bago sila ampunin ni Inay Wayway. Ang apelyido ng kanilang mga tunay na magulang. Naramdaman ni Nagi ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. At si Malvar ay nag-iingat ng kopya ng lahat ng report na para bang isang tropeyo. Sa ilalim ng folder, may isa pang file. Isang audio recording. Pinindot niya ito. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses ni Armando Malvar. Mas bata pa. "Hindi nila dapat ako trinaydor," sabi ng boses sa recording. "Ang kasunduan ay kasunduan. Ngayon, pati ang mga anak nila ay magbabayad." May isa pang boses. "Boss, hindi namin mahanap ang mga bata at ang ledger. Nawawala." "Hanapin niyo sila!" Sigaw ni Malvar sa recording, puno ng galit. "Bawat sulok ng syudad na ito, halughugin ninyo. Lalo na yung kwaderno. Hindi pwedeng mawala yon. Iyon ang magiging katapusan ko." Napahawak si Nagi sa kanyang dibdib. Ang ledger. Ang kwaderno. Iyon pala ang dahilan. Hindi lang sila mga saksi. May isang bagay silang dala na siyang kinatatakutan ni Malvar. Ngayon, naiintindihan na niya ang pag-frame up kay Inay Wayway ay hindi lang para patahimikin ito. Ito ay isang pine. Isang paraan para pilitin silang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Si Malvar ay hindi lang nagtatanggol. Siya ay nangangaso. At ang hinahunting niya ay ang kwadernong iyon. Pero nasaan ang kwaderno?
Itinago ba ito ni inay? Habang iniisip niya ito, isa pang file ang kanyang napansin sa personal na folder ni Malvar. Isang simpleng text file. Binuksan niya ito. Naglalaman lang ito ng 3 set ng mga numero. D. YY. D. YY. D. YY. Kinilabutan siya. Ang mga petsa. Ang mga kaarawan nilang 3. Bakit niya alam? Paano niya nalaman? At bakit niya ito itinatago? Isang teorya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang teoryang napakadilim at napakasama na halos hindi niya kayang tanggapin. Hinihintay niya ang kanilang paglaki. Alam niya kung nasaan sila sa lahat ng oras. Tila biglang lumiit ang kanyang kuwarto. Ang pakiramdam ng seguridad na binuo niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho. Ang anino ni Malvar ay hindi lang pala anino ng nakaraan. Ito ay isang aninong nakabantay sa kanila sa buong buhay nila. Naghihintay ng tamang pagkakataon para maningil. Ang telepono niya ay muling tumunog. Si Gani. Sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagi? Anong nangyari? May nakita ka ba? Huminga ng malalim si Nagi. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Kuya, sabi niya, mas malala pa ito sa inaakala natin. Kailangan ko siyang makausap. Iyon ang tanging nasa isip ni Isagani-Gani de Leon habang minamaneho ang kanyang sasakyan papunta sa kulungan kinabukasan. Ang mga impormasyong nakuha ni Nagi ay parang bombang sumabog sa gitna nila. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapalaya sa kanilang ina. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa kanilang mga magulang. Ito ay tungkol sa pag-alam kung bakit tila isang anino si Malvar na sumunod sa buong buhay nila. At ang susi sa lahat ng tanong na iyon ay nasa iisang tao, si Liwayway. Pagkatapos ng matinding pakiusapan at paggamit ng kanyang impluwensya bilang abogado, pinayagan din siyang makausap ang ina. Hindi sa karaniwang visiting area, kundi sa isang maliit at pribadong silid. Pagpasok niya, nakita niya si Liwayway na nakaupo sa isang silyang bakal na katalikod sa pinto. Ang dating buhok nitong itim at makapal ay halos puti na. Ang dating matatag nitong mga balikat ay tila bumagsak dahil sa bigat ng mundo. Inay! Tawag niya ng marahan. Dahan-dahang lumingon si Liwayway. Sa mga mata nito, nakita ni Gani ang pinaghalong pagmamahal, pag-aalala, at isang napakalalim na kalungkutan. Gani, anak, sabi nito. Ang boses ay paos. Sinabi ko na sa'yo, huwag niyo na akong guluhin. Mapapahamak lang kayo. Umupo si Gani sa silyang nasa tapat niya. Isang mesang bakal ang pagitan nila. Mapapahamak? Inay, nasa panganib na kami. Mula pa noon. At alam ninyo iyon. Hindi ba? Hindi sumagot si Liwayway. Iniiwas nito ang tingin. Si Armando Malvar, pagpapatuloy ni Gani. Alam naming siya ang nasa likod nito at alam naming may kinalaman ito sa pagkamatay ng mga magulang namin. Sa pagbanggit noon, isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Liwayway. Inay, kailangan naming malaman ang totoo, pakiusap ni Gani. Ang kanyang boses ay nagiging desperado. May hinahanap siya, isang kwaderno, isang ledger. Alam niyo po ba kung nasaan iyon? Umiling si Liwayway, ngunit ang pag-iling niya ay hindi ka panipaniwala. Wala akong alam. Mga bata pa kayo noon. Paano ko malalaman ang tungkol dyan? Dahil tinulungan niyo kaming magtago. Giit ni Gani. Iniligtas niyo kami. Inay, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Kung mayroon kayong alam, kahit katiting na detalye, sabihin niyo sa amin. Tumingin si Liwayway sa mga mata ng kanyang panganay. Nakita niya rito ang determinasyon na hindi matitinag. Nakita niya na huli na ang lahat para sa pag-iwas. Ang mga batang minsan niyang itinago ay mga lalaki na ngayon, handang harapin ang halimaw na matagal na niyang kinatatakutan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang tumaas.
Wala sa akin ang kwaderno, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi ko alam kung ano ang laman noon. Ang alam ko lang, iyon ang dahilan kung bakit kayo hinahabol. At iyon ang dahilan kung bakit pinatay ang mga magulang ninyo. Nagpatuloy siya. Ang mga salita ay tila mabigat na inilalabas mula sa kanyang dibdib. Bago sila umalis noong gabing iyon, ibinili ng nanay ninyo sa akin na kung anuman ang mangyari, ilayo ko kayo. Wala siyang ibang sinabi. Isang maliit na bagay. Akala ko laruan lang. Hindi ko na inisip pa. Pero ano po yon? Tanong ni Gani. Hindi ko na matandaan, anak. Ang tanging naaalala ko lang. Si Liwayway ay napapikit. Pilit na inaalala ang isang malayong nakaraan. Ang tanging laging nasa isip ko ay kailangan kong siguraduhin na hindi ninyo makakalimutan. Kung saan kayo nagsimula. Para hindi mo makalimutan kung saan ka nagsimula. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Gani na parang kidlat. Isang alaala. Isang maliit na detalye na matagal na niyang nakalimutan. Isang maingay na pagdiriwang sa loob ng silungan ni inay. Kaarawan ni Akbo. Walang handang cake o mga lobo. Ang handa lang nila ay isang malaking mangkok ng pansit na niluto ni Liwayway. Pagkatapos kumain, may inilabas si Liwayway mula sa isang supot. Isang pares ng lumang sapatos na balat. Halatang gamit na at may ilang tastas. Ngunit mukha pa ring matibay. Pasensya ka na anak, ito lang ang nakayanan ni inay. Sabi niya habang inaabot ito kay Akbo. Galing pa ito sa ukay-ukay. Pero ingatan mo to ha? Ingatan mo to para hindi mo makalimutan kung saan ka nagsimula. Tumayo si Gani. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang isipan ay nag-uugnay ng mga piraso ng palaisipan. Ang kwaderno ay hindi nawawala. Hindi ito itinago ni Liwayway. Ito ay laging nasa kanila. Salamat inay, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang ina bago siya dali-daling umalis. Gani, saan ka pupunta? Mag-iingat ka. Pahabol na sigaw ni Liwayway. Hindi na lumingon si Gani. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Akbo. Akbo, nasaan ka? Halos pasigaw na tanong niya. Nasa bahay. Bakit? May nalaman ka ba? Sagot ni Akbo. Naririnig ni Gani ang pag-aalala sa boses nito. Ang sapatos, sabi ni Gani. Akbo, yung sapatos. Yung lumang sapatos na bigay sa'yo ni inay noong birthday mo. Naitago mo pa ba? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Ang alin? Yung... Oo naman. Nasa isang kahon dito sa aparador. Bakit? Hanapin mo. Hanapin mo ngayon din. May kinalaman iyan sa lahat. Narinig ni Gani ang kalabog sa kabilang linya, senyales na kumikilos na si Akbo. Narinig niya ang pagbukas ng aparador, ang paghahanap sa mga gamit. Okay, nakita ko na, sabi ni Akbo, hinihingal, ang luma na nito. Anong gagawin ko dito? Tingnan mo ang suwelas, utos ni Gani. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Tingnan mo kung may kakaiba, kung may hiwa, kung may tahi na hindi dapat nandoon. Narinig niya ang pagkalikot ni Akbo. Teka, parang mas makapal ang isang swelas kaysa sa isa. At may tahi dito sa gilid. Parang, sirain mo, Akbo, Ragnora, utos ni Gani. Isang matagal na katahimikan. Pagkatapos, isang tunog ng pagpunit. At pagkatapos, Diyos ko, bulong ni Akbo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Gani, may laman sa loob. Hinintay ni Gani. Isang maliit na kwaderno, sabi ni Akbo. Naka-plastic, puno ng sulat kamay, puno ng mga numero. Napapikit si Gani at napasandal sa pader ng pasilyo ng kulungan. Natagpuan na nila. Pagkatapos ng 25 taon,
Ang sandatang wawasak kay Armando Malvar at magpapalaya sa kanilang ina ay nasa kanila na. Ang lihim ay hindi pala nakatago sa isang ligtas na lugar. Ito ay nakatago sa isang bagay na walang sino man ang mag-iisip na tingnan, sa isang pares ng lumang sapatos. Ang hangin sa loob ng opisina ni Gani ay mabigat, puno ng pinaghalong pagkamangha, bigat ng responsibilidad, at nagbabantang panganib. Sa gitna ng malaking mesa na gawa sa mahogany, nakalatag ang isang bagay na mukhang basura sa unang tingin, isang pares ng sira-sirang sapatos na balat, at sa tabi nito, ang tunay na kayamanan, isang maliit na kwadernong itim. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa katagalan. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Akbo, paulit-ulit na tinitingnan ang sapatos, pagkatapos ay ang kwaderno. Sa lahat ng mga taon na ito, dala-dala ko lang pala. Inililipat-lipat mula sa isang apartment patungo sa isa pa. Muntik ko pa ngang itapon minsan, pero hindi mo itinapon, sabi ni Gani. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sulat kamay sa loob ng kwaderno. Dahil iyan ang halaga ng alaala, Akbo. Mas matimbang paminsan kaysa sa ginto, sinagi. Na kanina patahimik na nagsusuri sa kwaderno gamit ang isang magnifying glass at suot na guwantes, ay tumingala. Hindi lang ito basta listahan ng mga numero, sabi niya. Ito ay isang journal. Ang mga magulang natin, inisinulat nila ang lahat dito. Bawat transaksyon, bawat pangalan, bawat petsa, pero naka-code. Kaya mo bang basagin ang code? Tanong ni Gani. Tumango si Nagi. Sa tingin ko, ginagamit nila ang mga kaarawan natin bilang basehan ng encryption. Kaya pala alam ni Malvar. Sinusubukan din niyang i-decode ito sa lahat ng mga taon na ito. Itinuro niya ang isang maliit na sulat sa unang pahina ng kwaderno para kina Isagani, Silakbo at Sinag. Napalunok silang tatlo. Hindi na ito isang simpleng ledger. Ito ay isang huling habilin, isang misyon na ipinasa sa kanila ng kanilang mga magulang. Hindi na lang nila ipinaglalaban si Inay Weiwei. Ipinagpapatuloy na rin nila ang laban na sinimulan ng kanilang tunay na ama at ina. Isang alaala ang muling sumagi sa isipan ni Akbo. Isang alaalang halos nakalimutan na niya. Isang gabi, nagising siya dahil sa isang masamang panaginip. Ang mga mukha ng kanyang mga magulang, malabo at nakakatakot. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya si Liwayway na nakaupo sa kusina, nagtatakip ng butas sa isa niyang lumang damit. Inay? Tawag niya. Lumingon ito at ngumiti. Bakit gising ka pa, anak? Nanaginip po ako, sabi niya, nauutal. Nakalimutan ko na po ang mukha nila. Masama po ba iyon? Ibinaba ni Liwayway ang kanyang pananahi at niyakap siya. Hindi, anak. Hindi masama iyon. Ang mahalaga, hindi mo nakakalimutan ang pagmamahal nila. At habang nandito ako, habang magkakasama tayong apat, ako ang magiging silungan ninyo. Pangako iyan, ang pangakong iyon. Iyon ang nagbigay sa kanila ng lakas para mabuhay. At ngayon, oras na para sila naman ang tumupad sa pangako ang protektahan ang kanilang silungan. Sige, sabi ni Gani. Ang kanyang boses ay puno na ng awtoridad. Nagi, unahin mong i-decode ang mga transaksyon na direktang may kinalaman sa Shell Company na ginamit laban kay Inay. Iyan ang pinakamabilis na paraan para mapawalang bisa ang hatol. Akbo, kailangan nating mag-ingat. Ngayong alam na ni Malvar na kumikilos tayo, dodoblehin niya ang pagbabantay. Baka subukan ka na naman niyang balikan. Hinihintay ko sila. Sagot ni Akbo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit hindi nila alam. Si Armando Malvar ay mas mabilis kumilos kaysa sa inaakala nila. Hindi niya kailangang maghintay na mahanap nila ang kwaderno. Ang paglabas pa lang nilang tatlo sa publiko ay sapat ng senyales para sa kanya na ang laro ay nagsimula na. Sa opisina ni Gani, habang nagpaplano sila,
Tumunog ang telepono, ang paralegal niya. "Sir Gani," sabi ng babae, ang boses ay natataranta. "Si Mr. Velasco po, yung dating accountant ng kumpanya na pumayag maging testigo. Hindi po namin makontak. Hindi siya umuwi kagabi. Ang pamilya niya, hindi rin alam kung nasaan siya." Napatayo si Gani. Si Velasco ang kanilang alas. Ang tanging tao sa loob na handang tumestigo laban sa mga gawa-gawang dokumento. "Gani? Anong nangyari?" tanong ni Akbo. Nakikita ang pagbabago sa ekspresyon ng kapatid. Ibinaba ni Gani ang telepono. Nawawala si Velasco, parang binuhusan ng malamig na tubig ang tatlong magkakapatid. Nagsisimula pa lang silang kumilos, pero naunahan na sila ni Malvar. Pinutol nito ang isa sa kanilang mga pinakamahalagang koneksyon. Samantala, sa isang marangyang penthouse kung saan tanaw ang buong lungsod ng Pag-asa, nakatayo si Armando Malvar sa harap ng isang malaking bintana, may hawak na kopita ng mamahaling alak. Ang kanyang telepono ay tumunog. "Boss?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Ayos na." Tahimik na si Velasco. "Mabuti," sagot ni Malvar. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya lumingon. Ang kanyang tingin ay nasa malayong ilaw ng syudad. "Hanapin niyo ang tatlong yan," utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bagsik, ang tatlong daga na anak ni Reyes. "Alam kong nasa kanila ang kwaderno. Hindi ako maaaring magkamali. Buhay o patay, dalhin niyo sa akin ang kwaderno." "Masusunod, boss." Ibinaba ni Malvar ang tawag. Ininom niya ang laman ng kanyang kopita. Tinitigan niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ng bintana. 25 taon siyang naghintay. 25 taon niyang binantayan ang paglaki ng tatlong batang iyon mula sa malayo. Tinitiyak na hindi sila magiging banta hanggang sa kayanan niyang kunin ang kailangan niya. Akala niya, ang pagkulong sa matandang babae ay sapat na para lumabas sila. Pero nagkamali siya. Ang mga batang ito ay hindi lang basta lumabas. Lumalaban sila. At para kay Armando Malvar, iyon ay isang insulto na hindi niya mapapalagpas. Sa kabilang banda ng syudad, ang sasakyan ni Akbo ay mabilis na tumatakbo sa kahabaan ng highway. Papunta siya sa bahay ni Velasco para mag-imbestiga. Habang papalapit siya sa isang intersection, napansin niyang tila may kakaiba sa pagtakbo ng sasakyan. Tinapakan niya ang preno. Walang nangyari. Tinapakan niya ulit. Mas mariin. Ang pedal ay lumubog hanggang sa sahig, ngunit ang sasakyan ay hindi bumabagal. Sinubukan niyang gamitin ang handbrake. Isang nakakabinging tunog ng pagkayod ng metal ang narinig niya, ngunit ang bilis niya ay halos hindi nabawasan. Papalapit na siya sa intersection. Ang ilaw ay pula. Ang mga sasakyan mula sa kabilang direksyon ay nagsimula ng umandar. Sinubukan niyang ikabig ang manibela, ngunit huli na ang lahat. Ang huling nakita niya ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang malaking truck na paparating. Ang mundo ni Armando Malvar ay gawa sa salamin at asero. Mula sa kanyang penthouse office, ang lungsod ng Pag-asa ay isang makulay na diorama sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga tao ay parang mga langgam, abala sa kanilang maliliit at walang kwentang buhay, walang kamalay-malay, na ang kanilang kapalaran ay maaaring nasa kamay ng mga tulad niya. Hindi niya kailanman naintindihan ang kahinaan. Para sa kanya, ang mundo ay nahahati lang sa dalawa, ang mga nangangaso at ang mga hinahunting. At mula sa pagkabata, sa putik at dumi ng tondo kung saan siya lumaki, ipinangako niya sa sarili na siya ang laging magiging mangangaso. Tinitigan niya ang isang lumang litrato sa kanyang mesa. Isang lalaki at isang babae, nakangiti. Sina Antonio at Elena Reyes. Mga taong pinagkatiwalaan niya, mga taong trinaydor sa kanya. "Mga hangal!" bulong niya sa sarili. Hinahaplos ang malamig na salamin ng picture frame. Naalala niya ang gabi,
25 taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan niya nalaman na ang mag-asawang Reyes ay nagpaplanong tumakas, dala ang ledger ang nag-iisang kopya ng ebidensya ng kanyang mga unang krimen, ang pundasyon ng kanyang imperyo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Sa mundo niya, ang pagtataksil ay may iisang kabayaran, kamatayan. Pinlano niya ang aksidenteng ng perpekto. Ngunit nagkaroon ng isang pagkakamali. Isang bagay na hindi niya napaghandaan, ang mga bata. At ang kwaderno. Nawala sila, na parang bula. At ang may kasalanan? Isang hamak na babaeng nagtitinda ng lugaw sa isang maruming karinderya. Si Liwayway Alcantara. Sa loob ng 25 taon, ang pangalang iyon ay naging isang tinik sa kanyang lalamunan. Isang paalala ng kanyang nag-iisang malaking pagkakamali. Hinanap niya sila noon, ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon, ngunit tila nilamon sila ng lupa. Ngunit si Armando Malvar ay matiyaga. Alam niyang isang araw, lalabas din sila. Kaya naghintay siya. Pinalaki niya ang kanyang imperyo. Bumili siya ng mga politiko, mga hukom, mga pulis. Ginamit niya ang batas para baluktutin ito para sa kanyang kapakanan. At sa lahat ng mga taon na iyon, may mga mata siyang nagmamanman. Hindi niya man alam ang eksaktong lokasyon, alam niya ang kanilang paglaki. Alam niyang naging abogado ang isa, naging pulis ang pangalawa, at naging computer expert ang bunso. Ironiko. Kaya naman, nang handa na siya, inilatag niya ang bitag. Ang pag-frame up kay Liwayway ay napakadali. Isang tawag lang sa isa sa kanyang mga tauhan sa pulisya, isang tawag sa piskal na nasa kanyang bulsa, isang tawag sa hukom na may utang na loob sa kanya. Ang sistema ay isang puppet, at siya ang puppeteer. Gaya ng inaasahan niya, lumabas ang tatlo. At ngayon, ang laro ay nasa huling yugto na. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanang kamay niya, si Marco. "Boss, tumawag ang contact natin sa loob ng pulisya," sabi ni Marco. May nag-report ng vehicular accident sa may C5 extension. Isang kotse at isang 10-wheeler truck. Ang driver ng kotse, tugma sa description ni Silakbo magtanggol. Isang ngiti ang gumapang sa mga labi ni Malvar. "Magaling. May balita na ba kung buhay o patay?" "Hindi pa sigurado, boss. Papunta pa lang ang mga ambulansya. Pero sa tindi ng banggaan, milagro kung makaligtas pa siya. Siguraduhin ninyo." Utos ni Malvar. At habang abala ang dalawa niyang kapatid sa kanya, iyon ang pagkakataon ninyong pasukin ang opisina ng abogado at ang kondo ng computer expert. Kunin ninyo ang kwaderno. Ayokong may maiiwan na bakas. "Masusunod, boss." Ibinaba niya ang tawag. Lumakad siya patungo sa kanyang minibar at nagsalin ng isa pang baso ng alak. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang plano niya ay perpekto. Sa pag-atake sa isa, naparalisa na niya ang tatlo. Ito na ang katapusan ng laro. Ang huling paggalaw ng piyesa sa chessboard. Tapos na ang laro, Liwayway. Bulong niya sa hangin. Itinaas ang kanyang baso na tila isang pag-aalay. "Sana'y nagustuhan mo ang regalo ko sa iyong mga anak." Habang iniinom niya ang alak, isang pakiramdam ng lubos na kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Ito ang pakiramdam na pinakagusto niya sa lahat. Ang pakiramdam na hawak niya ang buhay at kamatayan sa kanyang mga palad. Ngunit may isang bagay na hindi alam si Armando Malvar. May isang bagay siyang minaliit. Hindi niya minaliit ang galing ng abogado. Hindi niya minaliit ang talino ng hacker. At tiyak na hindi niya minaliit ang tapang ng investigador. Ang minaliit niya ay ang lalim ng pagmamahal ng tatlong magkakapatid para sa isa't isa at para sa kanilang ina. Sa kabilang banda ng syudad, sa loob ng isang ospital, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Sinalubong siya ng nag-aalalang si Gani at Nagi. "Doc,
Kamusta po ang kapatid namin? Tanong ni Gani. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tinanggal ng doktor ang kanyang mask. Napakaswerte ng kapatid ninyo, sabi nito. Kung hindi dahil sa airbag at sa mabilis na pagresponde, ibang kwento sana ito. May ilang bali siya sa tadyang at isang concussion, pero stable na siya. Makakaligtas siya. Napahinga ng maluwag ang magkapatid. Ngunit ang ginhawa ay agad na napalitan ng galit. Kailangan na nating tapusin ito, sabi ni Nagi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom bago pa may isa sa atin na tuluyang mamatay. Tumango si Gani. Tama ka, pero hindi na tayo pwedeng maging depensibo. Kailangan na nating umatake. Sa kanyang opisina, hindi pa rin alam ni Malvar ang balitang ito. Patuloy siya sa kanyang pagdiriwang, lasing sa kapangyarihan, bulag sa paparating na unos. Ang bitag na inilatag niya para sa mga daga ay hindi naging matagumpay. At ngayon, ang mga sugatang daga ay handa nang maging mga leon. Ang unang nagising sa kamalayan ni Silakbo-akbo magtanggol ay ang tunog. Isang paulit-ulit at nakakairitang beep, beep, beep ng isang heart monitor. Ang pangalawa ay ang amoy, antiseptiko, alkohol. Ang amoy ng ospital. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may 1,000 kilong pabigat sa kanyang mga talukap. Nang sa wakas ay nagawa niya, isang malabong puting kisame ang sumalubong sa kanya. Akbo? Isang pamilyar na boses. Si Gani. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang 2 kapatid na nakatayo sa tabi ng kama. Ang mukha ni Gani ay puno ng pag-aalala. Ang kay Nagi naman ay isang maskara ng kontroladong galit. Anong nangyari? Tanong ni Akbo. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang boses ay garalgal. Bawat salita ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Sinabotahe ang preno mo, sabi ni Nagi. Ang kanyang boses ay malamig. Binangga ka ng isang truck, pero ayos ka na. Makakalabas ka rin dito. Sinubukan ni Akbo na bumangon, ngunit isang matalas na sakit mula sa kanyang mga tadyang ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli. Napapangiwi. Kailangan ko. Sinubukan niyang magsalita. Kailangan kong balikan si Velasco. Huli na tayo, Akbo, sabi ni Gani. Ang kanyang boses ay mabigat. Nahanap na siya. Palutang-lutang sa ilog Pasig kaninang umaga. Ang sabi ng pulis, suicide daw. Suicide? Napatawa si Akbo ng mapakla, na lalo lang nagpasakit sa kanyang dibdib. Bullshit. Alam natin, sabi ni Gani. Pero wala tayong ebidensya. Gaya ng dati, malinis magtrabaho si Malvar. Isang pakiramdam ng pagkatalo ang gumapang sa kalooban ni Akbo. Habang siya ay nakahiga rito, ang kwaderno sa kanilang mga kamay ay tila walang silbi kung lahat ng taong maaaring magpatunay nito ay isa-isang pinapatahimik. Hindi, sabi ni Akbo. Pilit na umupo kahit masakit. Hindi pa tapos to. May isa pa. May isa pang tao. Nagkatinginan sina Gani at Nagi. Sino? Tanong ni Gani. Si Marco, sabi ni Akbo. Ang kanang kamay ni Malvar. Ang taong nag-utos sa 2 bumugbog sa akin. At paano mo naman gagawin yun? Tanong ni Nagi. Pupuntahan mo siya at magtatanong ng maayos? Akbo, nasa ospital ka. Halos mamatay ka na. Hindi ako pwedeng manatili lang dito. Giit ni Akbo. Habang tumatagal tayo, mas lalong nalalagay sa panganib si Inay. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Akbo, ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid ay tumitindi. At si Akbo ay naiinip, nag-iipon ng galit sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid sa ospital. Isang gabi, habang nag-iisa siya, isang text message ang dumating sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong mahanap si Marco, pumunta ka sa bodega sa Pier 18
Mamayang hating gabi. Mag-isa ka lang. Alam ni Akbo na isa itong bitag. Isang napakalinaw na bitag. Ngunit ang galit at pagkadismaya sa kanyang puso ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong makabawi. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga kapatid. Sa tulong ng isang nurse na binayaran niya, nagawa niyang makalabas ng ospital nang hindi napapansin. Ang sakit ng kanyang mga tadyang ay iniinda niya. Ang mahalaga, makakilos siya. Pagdating niya sa Pier 18, ang lugar ay madilim at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa mga haligi ng pier. Pumasok siya sa isang malaki at abandonadong bodega. Sa gitna ng bodega, nakatali sa isang silya si Marco. Bugbog sarado at halos walang malay. Nagtaka si Akbo. Bakit ganito kadali? Bago pa man siya makalapit, isang malakas na ilaw ang biglang bumukas at tumutok sa kanya, pansamantalang bumulag sa kanya. Silakbo magtanggol. Isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Inaaresto ka namin. Kasabay noon, pulis ang dumagsa mula sa lahat ng sulok ng bodega at mga baril ay nakatutok sa kanya. Sa gitna nila, isang pamilyar na mukha si Detective Cruz, isang pulis na alam niyang nasa bulsa ni Malvar. Ano to, Cruz? Frame up? Tanong ni Akbo. Itinaas ang kanyang mga kamay. Tumahimik ka, sabi ni Cruz. May nag-report na may kidnapping na nagaganap dito at mukhang ikaw ang suspect. Isang pulis ang lumapit kay Akbo at sinimulang kapkapan siya. Sir, sabi ng pulis. Ipinakita ng pulis ang isang maliit na plastic bag na may lamang puting pulbos. Nanlaki ang mga mata ni Akbo. Hindi akin yan! Tinanim niyo yan! Sabihin mo yan sa korte. Ngumisi si Cruz. Assault, kidnapping, at ngayon, drug possession. Mukhang matatagalan ka sa loob. Habang pinopusasan siya, nakita ni Akbo ang pagdilat ng mga mata ni Marco. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala siyang nakitang sakit. At pagkatapos, isang napakaliit na ngisi. Noon niya naintindihan. Si Marco ay hindi biktima. Isa rin siyang pain. Ang lahat ng ito ay isang masalimuot na dula at siya ang nahulog sa bitag. Habang inilalabas siya ng bodega, ang mga ilaw ng police car ay sumasalubong sa kanya. Nakita niya ang mga kamera ng media na naghihintay na sa labas. Ang balita ay lalabas na. Ang pangalan niya at ng kanyang mga kapatid ay dudungisan. Ito ay mas masahol pa sa muntik na kamatayan. Ito ay pagkasira ng puri. At sa kanilang laban, ang puri at kredibilidad ang pinakamahalaga nilang sandata. Pinapasok siya sa police car. Habang papalayo sila, ang huling nakita niya ay ang ngisi sa mukha ni Detective Cruz, ang ngisi ng tagumpay. Ang ngisi ni Armando Malvar. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nasugatan. Tinalo siya, ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa bawat TV screen sa mga restaurant, sa bawat radyo sa mga taxi, sa bawat social media feed. Ang mukha ni Silakbo magtanggol ang nakabalandra, ang dating pulis na naging investigador, ang isa sa 3 biglaang anak ng sentensyadong si Liwayway Alcantara ay arestado. Ang mga kaso, kidnapping, assault at drug possession. Para kay Isagani-Gani de Leon, ang bawat salitang binibitawan ng news anchor ay parang suntok sa kanyang sikmura. Nakatayo siya sa loob ng presinto. Sa likod ng isang salaming hindi tinatabla ng tingin, pinagmamasdan ang kanyang kapatid na nasa loob ng interrogation room. Nakaupo si Akbo, nakaposas. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang mga sugat mula sa aksidente ay naroon pa rin. Dinagdagan pa ng mga bagong pasa mula sa pag-aresto. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay hindi ang kanyang mga sugat sa katawan, kundi ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Ang apoy na laging nag-aalab doon ay tila namatay. Wala tayong magagawa sa ngayon, sabi ni Nagi, na nakatayo sa tabi niya. Ang boses ni Nagi ay kalmado. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang telepono
ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Ang piyansa ay itinakda ng napakataas at ang mga ebidensya, kahit halatang tinanim, ay matibay sa papel. Ito na iyon, bulong ni Gani. Hindi sa kanyang kapatid, kundi sa sarili. Ito ang plano niya mula sa simula. Ang sirain ang kredibilidad natin, ang kwaderno. Ang sandata na inakala nilang magpapabagsak kay Malvar, ngayon, paano nila ito ipipresenta sa korte? Sino ang maniniwala sa isang ledger na nakuha ng isang pamilya kung saan ang isang miyembro ay akusado sa napakaraming krimen? Sasabihin ng depensa ni Malvar na ito ay gawa-gawa lang, isang desperadong hakbang ng mga kriminal para makaganti. Tinalo sila ni Malvar hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng sistema laban sa kanila. Ang batas na pinanghahawakan ni Gani ay naging isang lubid na ngayon ay nakasakal sa kanilang mga leeg. May mas masama pa, sabi ni Nagi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinubukan kong pasukin ulit ang mga server ni Malvar. Wala na, malinis na. Itinago niya o binura na ang lahat ng bakas na nakita ko. Ang legacy folder, wala na. Napapikit si Gani. Isa-isang isinasara ni Malvar ang lahat ng pinto. Ang kanilang saksi ay patay na. Ang kanilang investigador ay nasa kulungan. Ang kanilang digital na ebidensya ay naglaho na. Ang tanging natitira sa kanila ay isang lumang kwaderno at ang kanilang mga salita na ngayon ay wala ng bigat sa loob ng kulungan ng mga babae. Sa isang maliit at madilim na selda, nakaupo si Liwayway sa gilid ng kanyang kama. Pinapanood niya ang isang maliit at lumang TV na nakasabit sa pader ng common area. Nakita niya ang mukha ni Akbo. Narinig niya ang mga akusasyon. Ang puso niya, na sa tingin niya ay hindi na kayang masaktan pa, ay nadurog sa 1,000 piraso. Hindi ito dapat nangyari. Ang plano niya ay simple. Akuin ang lahat, hayaang manatili siyang nakakulong para lang mapanatiling ligtas at malinis ang pangalan ng kanyang mga anak. Ngunit ang pagdating nila, ang paglaban nila, ay nagdala lamang ng mas malaking kapahamakan. Kasalanan niya ito. Kung hindi niya sila tinulungan noon, kung hinayaan na lang niya sila, marahil ibang buhay ang naghihintay sa kanila. Marahil hindi sila kailangang dumaan sa lahat ng ito. Ang pagmamahal niya, na inakala niyang magiging kanilang kaligtasan, ay naging kanilang lason. Kinuha niya ang isang kupas na litrato mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang litrato nilang 4, kuha noong unang Pasko nila nang magkakasama. 3 batang ngumingiti ng malapad at isang babaeng may pagod ngunit masayang mga mata. Ang tanging alaala ng isang pamilyang binuo niya mula sa mga durog na piraso ng mundo. Niyakap niya ang litrato at humagulgol. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik at nakakapasong pagluha. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim. Luha para sa nawalang inosensya ng kanyang mga anak. Luha para sa sarili niyang kabiguan. Sa opisina ni Gani, ang gabi ay malalim na. Nakaupo siya sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga libro ng batas na ngayon ay tila mga walang kwentang palamuti. Sa harap niya ay ang mga papeles ng kaso ni Akbo at ang motion for appeal para kay Liwayway. Tila mga monumento ng kanyang pagkatalo. Wala ng daan. Sa bawat anggulong tingnan, talo sila. Kung ipipilit nila ang kaso gamit ang kwaderno, ibabasura lang ito ng korte at lalo lang silang madiin. Kung susubukan nilang gumawa ng deal, alam niyang hindi papayag si Malvar sa kahit anong mas mababa pa sa kanilang tuluyang pagkasira. Nawala na siya ngang pag-asa, ang abogado na laging may solusyon, ang panganay na laging may plano, ay wala nang maisip. Pakiramdam niya ay pasan niya ang bigat ng buong mundo, ang pagkabilanggo ng ina, ang pagkakakulong ng kapatid, ang multo ng kanilang mga magulang at ang papalapit na anino ni Malvar na handa ng sakmalin ang lahat ng natitira sa kanila. Isang guwardya mula sa kulungan ni Liwayway ang tumawag sa kanyang telepono.
Attorney De Leon, sabi ng guwardiya. Pasensya na sa abala. May pinapabigay na mensahe ang nanay ninyo. Urgent daw po. Napaupo ng tuwid si Gani. Ano yon? Nag-atubili ang guwardiya. Ang sabi niya po, sabihin mo sa kanila, ako na ang aamin sa lahat. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Gani na parang yelo. Pag-amin. Ibig sabihin, aakuin niya ang mga kasalanang ibinibintang sa kanya. Titigilan na niya ang pag-apela. Mananatili na siya sa kulungan habang buhay. Gagawin niya ang lahat para lang matigil na ang gulo, para lang mailigtas ang kanyang mga anak sa kapahamakang siya ang naging sanhi. Ito na ang sukdulan. Ang pagsuko, ibinaba ni Gani ang telepono. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay nakakabingi. Tumingin siya sa bintana, sa syudad na dati simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngayon, para itong isang malaking kulungan. Lahat ay nawala. Natalo sila. Si Armando Malvar ay nanalo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Isagani De Leon na wala na siyang lakas para lumaban pa. Sa loob ng selda, ang kadiliman ay hindi lang pisikal. Ito ay isang kumot na bumabalot sa kaluluwa para kay Liwayway Alcantara. Ang mga nakalipas na araw ay isang mahabang gabi na walang katapusan. Ang desisyon niyang sumuko at umamin ay isang desisyon na ginawa mula sa pagmamahal, ngunit ang pakiramdam ay parang kamatayan. Habang nakaupo siya sa kanyang kama, hinihintay ang pagdating ng mga guwardya para ihatid siya sa warden's office para sa kanyang opisyal na pahayag. Sinubukan niyang isipin ang mga masasayang alaala. Ngunit ang tanging lumalabas ay ang mga mukha ng kanyang mga anak na puno ng sakit. Hanggang sa isang imahe ang biglang sumulpot mula sa pinakamalalim na baul ng kanyang isipan. Isang imaheng halos 25 taon na niyang ibinaon. Nasa loob siya ng silungan ni inay. Naghahanda ng mga sangkap para sa kanyang sikat na adobong manok. Biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Si Armando Malvar. Noon, mas bata pa siya, mas payat, ngunit ang kasamaan sa kanyang mga mata ay pareho pa rin. May kasama siyang isang lalaking mukhang dayuhan. Wala ng tao, sarado na kami, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Malvar. Umupo ito sa isang mesa at naglabas ng mga dokumento. Nagsalita sila sa Ingles, sa mahinang boses. Iniisip na hindi siya nakakaintindi. Ngunit si Liwayway, na nagtrabaho bilang katulong sa isang pamilyang Amerikano noong dalaga pa, ay naiintindihan ang bawat salita. The account must be in a non-extradition country, sabi ng dayuhan. Switzerland is too common. Cayman Islands? Too risky. I have a place. Mayabang na sabi ni Malvar. A small bank in Liechtenstein. Untraceable. I will transfer the seed money there. The first million. The foundation of everything. I will then Saveri. Isinulat ni Malvar ang isang serye ng mga numero sa isang piraso ng papel at ibinigay sa dayuhan. Account number. Memorize it and burn this. Sa takot, nagkunwari si Liwayway na may nahulog siyang sandok at yumuko sa likod ng counter. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita niya ang mga numero. Hindi niya ito sinadya, ngunit ang mga numero ay tumatak sa kanyang isipan gaya ng pagtatak ng isang mainit na bakal. Ang alaala ay napakalinaw, na para bang kahapon lang nangyari. Napamulat si Liwayway. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi niya naisip na ang walang kwentang alaala na iyon ay may halaga. Para sa kanya, iyon ay isa lang sa maraming nakakatakot na sandali sa ilalim ng anino ni Malvar. Ngunit ngayon na alam na niya ang tungkol sa money laundering. Maaari kaya? Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na nagmula hindi sa pag-asa, kundi sa purong desperasyon ng isang ina. Isang huling pagkakataon, ngunit paano niya ito ipapaabot sa kanyang mga anak? Lahat ng komunikasyon niya ay binabantayan.
Kung isusulat niya ito, makukuha lang ito ng mga tauhan ni Malvar. Kailangan niyang gumamit ng isang lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Isang code na nakatago sa kanilang mga pinagsamahan. Nang dumating ang guwardya para sunduin siya, umiling siya. Hindi pa ako handa, sabi niya. Pero mayroon akong isang pakiusap. Maaari mo bang ibigay ito sa anak kong si Sinag? Receipt ito ng paborito niyang adobo. Gusto kong matikman niya ulit kahit sa huling pagkakataon. Naawa ang guwardiya, tumango ito, at kinuha ang isang kapirasong papel kung saan nagsulat si Liwayway. Nang makarating ang sulat kay Nagi sa kondo niya, halos hindi niya ito pinansin. Nasa gitna siya ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nang makita niya ang pamilyar na sulat kamay ng ina, binuksan niya ito. Adobong manok ni Inay Weiwei. Mga sangkap, 1 kilong manok. Hiwain sa 8 piraso. 10 kutsarang toyo. 10 kutsarang suka. 1 buong bawang. Pitpitin. 9 piraso ngang pamintang buo. 1 piraso ng dahon ng laurel. *19 na kutsara ng tubig. 7 kutsarang mantika. Napakunot ang noo ni Nagi. Paborito niya nga ang adobo ng ina niya pero alam na alam niya ang receipt nito at hindi ganito iyon. Masyadong maraming toyo, masyadong maraming suka at ang mga numero. Bakit napaka-espesipiko? Edde, Delen, Edde, Edde, Dede, Dede, Dede. Binasa niya ulit at ulit. Pagkatapos, tila may isang bumbilyang umilaw sa kanyang isipan. Hindi ito resipe, bulong niya. Kinuha niya ang isang ballpen at isinulat ang mga numero sa isang malinis na papel. Sure, I, Joe, I, sure, G. Pinagmasdan niya ang mga numero. Walang pattern. Ngunit paano kung hindi ito tungkol sa matematika? Paano kung ito ay tungkol sa isang bagay na mas personal? Bigla niyang naalala ang mga lumang laro nila noong bata pa sila. Mga secret codes. A=1, BOT2, C=1, 3. Sinubukan niya. 12 equals L, 10 equals J, 1 equals A, 9 equals I, 1 equals A, 19 equals S, 7 equals G. LJAIASG, walang kahulugan. Napatingin siya sa kawalan, bigo. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang bagay, ang pangalan ng receipt. Adobong manok ni Inay Weiwei. Bakit isinama pa ang pangalan niya? Inay Weiwei, ang pangalan na sila lang ang tumatawag. Isang ideya na napakalayo ngunit posibleng tama ang pumasok sa kanyang ulo. Paano kung ang code ay hindi lang simpleng numero? Paano kung ito ay kinuha niya ang kwaderno na nakuha nila mula sa sapatos, ang journal ng kanilang mga magulang, hinanap niya ang mga petsa, ang mga account number, at doon niya nakita isang paulit-ulit na sequence sa mga lumang transaksyon. Siya daw sure. Ijo niyan iwitsire. Joe, daw hindi ito simpleng numero, sabi niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Ito ay mga pares, mga coordinates sa isang sistema. Ginamit niya ang mga numero mula sa receipt bilang susi para buksan ang isang nakalock na file sa loob ng na-download niyang data mula sa server ni Malvar, isang file na akala niya ay corrupted. Nang mag-type siya ng 112.1111791 bilang password, biglang bumukas ang file. Sa kanyang screen, isang pangalan ng bangko ang lumitaw. Liechtensteinische Landesbank. At sa ilalim nito, isang account number. Isang napakatandang account number. Ang seed money. Ang pundasyon. Ang tanging account na nasa labas ng Pilipinas sa isang non-extradition country. Ang tanging account na hindi pa nagagalaw ni Malvar sa loob ng 25 taon.
Marahil, dahil sa takot na matunton ito, ang kahinaan ni Malvar, ang kanyang Achilles' heel, tumayo si Nagi, ang kanyang puso ay bumibilis. Ang ina niyang akala nila ay sumuko na. Hindi siya sumuko. Nagpadala siya ng huling bala. Tinawagan niya si Gani. "Kuya!" sabi ni Nagi. Ang kanyang boses ay hindi na tunog ng isang taong talunan. Ito ay boses ng isang mangangaso na natagpuan na ang kanyang biktima. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa abot tanaw, si Nagi ay tila nakakakita na ng isang manipis na sinag ng liwanag. Ang pagsikat nga, liwayway. Ang digmaan ay hindi palaging nangyayari sa isang pisikal na larangan. Minsan, ito ay nangyayari sa isang silid korte, sa loob ng isang network ng computer, at sa puso ng isang komunidad. At para sa mga anak ni Liwayway, ang huling laban nila ay magaganap sa lahat ng tatlong larangan ng sabay-sabay. Ang larangan ng batas. "Hindi mo magagawa yan, Gani. Masyadong mapanganib," sabi ng isa sa mga kasamahan niyang abogado sa kanyang opisina. "Iyon lang ang tanging paraan," sagot ni Gani, habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon ng isang sundalong papasok sa laban. Kung hindi, ibabasura lang nila ang lahat ng ebidensya natin. Ang plano ni Gani ay simple ngunit mapangahas. Magpatawag ng isang press conference. Isang hindi autorisadong press conference sa mismong hagdanan ng Hall of Justice. Doon, isisiwalat niya ang lahat ng kwaderno, ang bank account sa Liechtenstein, ang kwento ng kanilang pamilya. Itataya niya ang kanyang lisensya bilang abogado, ang kanyang buong karera, sa isang iglap, ang larangan ng teknolohiya. Sa kanyang kondo, ang mga daliri ni Nagi ay sumasayaw sa keyboard. Sa kanyang harap, 3 monitor ang nagpapakita ng iba't ibang impormasyon. Sa isa, nandoon ang mga detalye ng bank account ni Malvar. Sa pangatlo, isang timer na nagbibilang pababa. Ang plano niya, isang digital na pag-atake. Hindi niya nanakawin ang pera. Iyon ay ilegal. Sa halip, gagamit siya ng isang loophole sa international banking laws. Magpapadala siya ng isang automated request para i-verify ang source ng pondo sa account, isang request na magti-trigger ng isang automatic freeze sa account kapag hindi nasagot ng tama sa loob ng 15 minuto. At alam niyang hindi ito masasagot ni Malvar dahil ang pera ay galing sa krimen. Ang pag-freeze ng kanyang pinakaunang legacy account ay magdudulot ng panik sa kanyang mga kasosyo. Ito ay magpapakita ng kahinaan. Ang emperador ay wala palang damit. 5 minuto, bulong ni Nagi sa sarili habang inihahanda ang kanyang digital na bomba, ang larangan ng lansangan. Sa isang ospital, isang lalaking may benda pa sa dibdib ang dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang kama. Si Akbo. Sa tulong ng isang malaking piyansa na pinagsama-samang bayaran ng mga kaibigan nilang mayayaman, pansamantala siyang nakalaya. "Kuya, sigurado ka ba dito?" tanong ni Nagi sa telepono. "Hindi ka pa magaling. Mas hindi ako gagaling kung nakahiga lang ako dito," sagot ni Akbo habang isinusuot ang isang simpleng jacket. "May kailangan pa akong gawin," ang kanyang misyon. Protektahan ang kanilang huling alas. Isang matandang babae, si Aling Celia, na matapos mabalitaan ang pag-aresto kay Akbo, ay tinawagan si Gani. Inamin niyang may nakita siya noong gabi kung kailan nawala si Velasco. Nakita niya ang kotse ni Marco na nag-aabang malapit sa bahay ng accountant. Natakot siya noon, pero mas nanaig ang kanyang konsensya. Pumayag siyang tumestigo, ngunit sa isang kondisyon, kailangan siyang protektahan ng mga anak ni Liwayway. Alam ni Akbo na susubukan ni Malvar na patahimikin si Aling Celia, kaya naman, bago pa man kumalat ang balita tungkol sa presscon ni Gani, kailangan niyang ilabas si Aling Celia mula sa barangay Maharlika
at dalhin sa isang safe house. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nang makarating siya sa eskinita ni Aling Celia, isang grupo ng mga kalalakihan mula sa kanilang barangay ang naghihintay sa kanya, mga dating kalaro. Mga taong tinulungan ni Liwayway noon. Hindi namin hahayaang may mangyari sa kanya o sa iyo, sabi ng isa sa kanila. Utang namin ang buhay namin kay Inay Wayway. Ang pagsalakay, sakto 9:00 ng umaga, nagsimula ang lahat. Sa hagdanan ng Hall of Justice, humarap si Gani sa sandamakmak na media. Ako po si Isagani de Leon, simula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw at narito ako para sabihin sa inyo ang kuwento ng isang pamilyang sinira ng kasakiman at kapangyarihan ni Armando Malvar. Kasabay noon, sa kondo ni Nagi, pinindot niya ang enter. Ang digital na bomba ay pinakawalan na. Sa opisina ni Malvar, nagkakagulo na ang kanyang mga tauhan. Anong hindi natapos ni Malvar ang kanyang sasabihin nang may isa pang pumasok? Boss, buksan niyo ang TV. Sa screen, nakita niya si Gani. Ipinapakita sa buong mundo ang mga kopya ng pahina mula sa kwaderno. Sa barangay Maharlika, habang inilalabas ni Akbo si Aling Celia, isang itim na van ang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang mga tauhan ni Marco. Ngunit bago pa sila makalapit, ang mga residente ng Maharlika ay lumabas mula sa kanilang mga bahay, dala ang mga pamalo, mga tubo, kahit mga kawali. Gumawa sila ng isang pader na gawa sa tao. Subukan ninyong galawin ang isa sa amin, sigaw ng leader ng grupo. Ang 3 larangan ng digmaan ay sumiklab. Sa press con, ibinunyag ni Gani ang lahat. Ang bawat detalye, bawat kasinungalingan. Ang tawag ng publiko para sa hustisya ay umalingaw-ngaw. Sa mundo ng pananalapi, ang balita ng pag-freeze sa account ni Malvar ay kumalat. Ang kanyang mga kasosyo, natakot na madamay, ay nagsimulang magbenta ng kanilang mga share sa Malvar Holdings. Ang stock market value ng kanyang kumpanya ay bumulusok. Sa Maharlika, ang mga tauhan ni Malvar, na hindi inaasahan ang pagkakaisa ng komunidad, ay napilitang umatras. Ligtas na nadala ni Akbo si Aling Celia. Sa kanyang penthouse, pinanood ni Armando Malvar ang pagguho ng kanyang imperyo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nakatitig lang siya sa screen, sa mukha ni Gani, na ngayon ay nagpapakita ng litrato ni Liwayway. Ang lahat ng ito ay para sa aming ina, sabi ni Gani, na ang tanging kasalanan ay ang magmahal at mag-aruga. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Malvar. Pumasok ang mga ahente ng NBI, National Bureau of Investigation, dala ang isang warrant of arrest. Armando Malvar, inaresto ka namin. Hindi pumalag si Malvar. Tila nawalan na siya ng lakas. Habang pinoposasan siya, dumaan siya sa tabi ni Gani. Nakararating lang kasama ang mga ahente. Hindi pa ito tapos! Sigaw ni Malvar. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Tumingin si Gani sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Para sa amin, sagot niya. Tapos na. Ang hangin sa labas ng pader ng kulungan ay may ibang amoy. Amoy ng kalayaan. Ilang linggo matapos ang pagbagsak ni Armando Malvar, ang hatol kay Liwayway Alcantara ay pinawalang bisa. Nang bumukas ang malaking bakal na tarangkahan, si Liwayway ay lumabas. Hindi na suot ang uniforme ng isang bilanggo, kundi isang simpleng bestida na binili para sa kanya ng kanyang mga anak. Napapikit siya nang tamaan ng sikat ng araw ang kanyang mukha sa loob ng mahabang panahon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang init nito nang walang rehas na humaharang. Pagmulat niya, nandoon sila, ang kanyang 3 haligi. Nakatayo, naghihintay. Si Gani, ang kanyang panganay, ay hindi nasuot ang maskara ng isang matigas na abogado. Sa kanyang mga mata ay naroon ang luhang kanina pa pinipigilan. Si Akbo, nakatayo ng walang saklay sa unang pagkakataon,
Ang kanyang mga pasa ay naghihilom na, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay mas maliwanag pa kaysa dati. At si Nagi, ang kanyang bunso, ay hindi na nagtatago sa likod ng kanyang salamin. Ang kanyang buong mukha ay nagpapahayag ng purong kagalakan. Walang nagsalita, dahan-dahang humakbang si Liwayway at pagkatapos tumakbo siya, isang takbo na hindi mo aakalain sa isang babaeng may edad na. At doon, sa labas ng kulungan na minsan ay naging simbolo ng kanilang pagkatalo, ang 4 na piraso ng isang nasirang pamilya ay muling nabuo sa isang mahigpit na yakap. Ang mga hikbi ay naging tawa. Ang mga luha ng kalungkutan ay naging luha ng tagumpay. Umuwi na tayo, inay, bulong ni Gani. Hindi sila umuwi sa magagarang bahay o kondo. Ang una nilang pinuntahan ay ang Barangay Maharlika. Pagpasok pa lang ng kanilang sasakyan, sinalubong sila ng mga palakpakan at sigawan. Ang buong komunidad ay naghihintay. May mga banderitas. May malaking banner na may nakasulat na, "Welcome home, Inay Wayway, Heroes of Maharlika." Si Aling Celia ang unang sumalubong sa kanila. "Sabi ko sa'yo, mabuting tao ang nanay mo," sabi nito kay Akbo habang niyayakap si Liwayway. Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos kung saan ito nagsimula, sa harap ng silungan ni Inay. Ngunit hindi na ito ang abandonadong lugar na nakita ni Akbo noon. Ang mga bintana ay bukas na, ang pinto ay walang kandado, ang signboard ay bagong pinta. Ang mga kapitbahay nila, sa kanilang sariling pagkukusa, ay nilinis at inayos ang lugar habang hinihintay ang kanilang pagbabalik. Pumasok silang 4. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay napalitan ng amoy ng bagong barnis at pintura. Ngunit ang pakiramdam ay pareho pa rin. Ito ay tahanan. Sa mga sumunod na araw, sila mismo ang nagkumpuni ng mga natitirang sira. Si Gani ang nag-asikaso ng mga papeles at permit. Si Nagi ang nag-ayos ng mga bagong wirings. At si Liwayway, mula sa maliit na kusina, ay muling nagluto. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pag-aayos, umupo silang 4 sa iisang mesa. Sa mismong mesa kung saan unang kumain ang 3 bata, 25 taon na ang nakalipas. Ang nakahain ay hindi mamahaling pagkain, kundi isang malaking mangkok ng bagong lutong adobong manok ni Inay Wayway, ang totoong resip. Habang kumakain sila sa katahimikan, pinagmasdan ni Liwayway ang kanyang mga anak. Ang mga lalaking ito isang magaling na abogado, isang matapang na investigador, isang henyo sa teknolohiya, ay ang mga payat at takot na batang minsan niyang kinupkop. "Inay," sabi ni Nagi, binabasag ang katahimikan. "Nahanap na namin ang ilang kamag-anak ng mga tunay naming magulang. Mayroon pala kaming mga tiyahin at pinsan sa probinsya." Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting totoo at walang bahid ng sakit. "Dapat ninyo silang kilalanin. Pamilya ninyo sila." "Opo," sabi ni Gani. "Pupuntahan namin sila." Pero tumingin siya sa kanyang mga kapatid at pagkatapos ay sa kanya. "Gusto lang naming malaman ninyo na kahit anong mangyari, kayo po ang nanay namin. Kayo ang nag-iisang pamilya na kilala namin." Dagdag ni Akbo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Kayo ang aming silungan." Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng bigat sa puso ni Liwayway ay tuluyang naglaho. Tumulo ang kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak sa ibabaw ng mesa. Ang magaspang na kamay ng isang babaeng nagtrabaho buong buhay niya. "Umuwi na kayo mga anak," bulong niya. Inuulit ang mga salitang minsan niyang sinabi sa kanila. "Nasa bahay na kayo." Ang ilaw mula sa bintana ng silungan ni Inay ay nagningning sa gitna ng gabing iyon sa Barangay Maharlika. Hindi lang ito ilaw mula sa isang bumbilya, ito ang ilaw ng isang pamilyang muling nabuo.
Isang testimonya na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa dugo, kundi sa pagmamahal na piniling ibigay at sa pasasalamat na piniling isukli. Ito ay ang ilaw ng isang tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Silungan ni Inay. Isang kwento na nagpapatunay na ang pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa dugo, kundi sa puso na handang magbigay ng kanlungan sa mga nangangailangan. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa anumang kadiliman, at ang utang na loob na tinitimbang sa pasasalamat ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni na Liwayway, Isagani, Silakbo at Sinag, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, mula po sa inyong lingkod, maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.